Okay? So pagdating nyo sa Kota Kinabalu, Pagdating namin sa Kota Kinabalu po, nagstay po kami ulit sa hotel for 4 days. okay? Opo. And then, And then, before ng flight namin po, 2 days before our flight, may kumuha po ng passport namin para sa tinatawag nilang chop-chop. chop-chop. Bakit chop-chop? Chop-chop po is tatatakan lang nila pero hindi lalabas yung pangalan namin sa system. At meron silang contact person doon sa KK Airport na immigration officer. Okay. After that, ano po nangyari? August 13 po ng gabi, flight na po namin. May sinend po sa amin yung contact person na picture kung saan po kami pipila na immigration officer or saan na counter. Ma'am Karen, yung chop-chop sa immigration natin dito sa Pilipinas, alam nyo itong chop-chop? Hindi ba ito ginagawa dito sa Pilipinas? Dito nangyari? Ang masasabi ko lang po, Mr. Chair, kung dumaan siya sa proper inspection procedure sa regular ports po natin ay hindi po namin sana napaalis po si Miss Karen. Naririnig ko po yung chop-chop. Ang ibig po yata sabihin nito is yung pagsastamp sa passport. Yun po yung parang code ng mga sindikato. Kasi pagkakaintindi ko, sabi niya, ituturo yung sila sa isang lane. Doon ka lang dadaan kasi yung immigration officer doon alam na kung anong gagawin. Kunyari, nagtatype sa computer, kunyari, tatatak-tatak, pero wala naman. Kunyari lang, tama? And then lusot ka na. Am I right? Opo, sir. Hindi lalabas yung pangalan namin sa system. Pero pag titingnan mo yung passport, meron po talaga siyang stamp. So, ganun na nangyari kay Alice Goong, marahil. Your Honor, ang pagkakaalam ko po, nangyari yan sa Malaysia, Yes. hindi po sa Pilipinas. No, wala, alam ko. Ibig sabihin, posibleng nangyayari yan dito sa Pilipinas. Na sasabihin nung kasabat na sindikato, yan sa lane number 3 kayo dumaan kasi kaibigan natin yung immigration officer dyan at itcha-chop-chop yung inyong passport. May mga nakasuhan na po kami in the past sa immigration po na gumawa po niyan. So, hindi ho namin tinotolerate ito sa immigration. So anong polisiya meron po kayo in place para masiguro na hindi makalusot na itong chop-chop modus? Meron po kaming SQing para po hindi makapamili ang mga pasahero kung saan po sila magku-queue sa airports po natin. Okay. So hindi makapagpili mga pasahero. Your Honor, may dagdag po ako. Sige. Meron din pong random seat assignments po sa mga immigration officers po namin sa airport. So, nalalaman na lang po nila yon on the day ng duty po nila.